So ayun na nga po mga kabrid, ayan for today's video mga kabrid, maglathala po tayo about food vlogs mga kabrid. Ang pagluluto po natin ng pagkain natin sa panggabi mga kabrid, gawa lang po sa ligaw na mga gulay. Or alam niyo yung tumutubo doon sa mga gilid ng ilog mga kabrid. What? Talbos ng nyug-nyugan. Tsaka yung sarili naming tanim na kamuting kahoy mga kabrid, yung pinagtsatsagaan dati ni GPC Backyard na itan na diligan. Ayan na sila mga kabrid, pagdating ng nag-ulan, malulusog na malalaki na at nagugulayan na po namin. Samahan niyo ako sa paglalathala. Yan, kumain muna tayo mga kabrid. Kumain muna tayo. At ilathala ko po sa inyo ang mga proseso, ang mga simpleng paggawa, province style, probinsya style, at ang pagkabuo po ng gulay na ito mismo mga kabrid. So magandang hapon mga kabrid, tara samahan niyo ako. Samahan niyo akong kumuha ng talbos ng kamuting kahoy dito sa backyard ni GPC, yung cording area niya po. Yung pinagtsatsagaan niyang diligan. Damn! Ayan na po, na pwede na po siyang gulayan, yung mga talbos lang po ng kamuting kahoy. So pinapalago po ito ni GPC Backyard dahil para maging maayos ang backyard, mapakinabangan ang backyard habang tag-ulan at hindi ilalagyan ng GPC ng mga alagang manok niya dahil maliliit pa itong mga puno na ito na tinanim niya. So itong puno na ito ng mga kamuting kahoy, dun din ito galing sa bundok. Tapos yung binigay sa atin na talbos nyug-nyugan na which is kunti dahil na-busy si GPC dun sa langka ni kaibigang Fernan is ayun na, konti lang nakuha. Tapos sabi ni Ma'am Gabs Mix Vlog sa atin na punuan natin ng kamuting kahoy na talbos. So kararating ko lang dyan, bumili ako ng tanglad mga kabrid. Wow naman! Wow! Yung ating gata mga kabrid, yung nyug. Tapos yung syempre yung meron pa tayong tira na mga tuyo, yung galing sa Bicol, yung mga sadya, yung personalized na tinuyo ng ating pinsan at pinadalan tayo. Yun ang ibababaw namin sa gulay na ito mga kabrid. So ayan mga kabrid, samahan niyo ako. Ang pagtatsaga ni GPC Backyard is nagbubunga na. Ay hindi, nagtatalbos pala mga kabrid. Nagtatalbos na yung pagtsaga ni GPC sa pagtatanim. Hindi marunong si GPC sa pagtatanim. Ito, naswertihan niya ang pagtubo ng maayos ng kanyang kamuting kahoy mga kabrid. So tingnan nyo naman mga kabrid, wanto sawa mga kabrid. So makakapaggulay talaga tayo ng marami mga kabrid sa depende sa kagustuhan natin mga kabrid. Talbos ng kamuting kahoy, fresh na fresh, and then isama natin dun sa talbos ng nyug-nyugan, yung mga tumutubo sa gilid ng ilog mga kabrid na ligaw na gubat. Tara, let's go mga kabrid. Samahan nyo kaming gulayin na ito. Ayan iikutin niya ni GPC hanggang dun sa dulo mga kabrid. Dahil paikot po yung tanim niya. Siguro ko mga nasa 70 pirasong punla ang itinanim niya. Ayan na, nagbubunga na. Mayroong patula dyan sa dulo. Yung nilalakaran ng GPC dyan, natataniman namin ng kangkong. Kaya pag nag-aano kami, nagsisinigang kami mga kabrid. Or karne-karne dyan, lagain. May pang antimano. Ito yung sinasabi ko po sa mga kaibigan natin. Yung sistema na kung mayroong kang tiyaga, mayroon kang talbos ng kamuting kahoy mga kabrid. So, Kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! ayan simula na ng GPC ang paunti-unting paunti-unting aalis or pagkukuha ng talbos. Meron din kaming mga herbal dyan mga kabrid. Meron kaming tanim na oregano dyan. Meron kaming tanim na serpentina. Meron kaming prutas dyan na atis. Meron kaming mga saging. Tanim lang ng tanim si GPC dyan. So meron na kaming napatubong malunggay sa wakas, na which is si Ma'am Gabs Mix Vlog ang nagtanim dahil si GPC ay hindi makapagpabuhay ng malunggay mga kabrid. Ayan na, meron na kami dyan. So minomonitor na lang namin. May mga sili din kami dyan na tanim, mga siling haba mga kabrid, na which is pag magtitinola mga kabrid, mayroon na tayo nakariling mga sangkap na mga fresh. Meron din kami dyang papaya, may bunga na rin. Ganun lang mga kabrid, tiyaga lang po ang pagtatanim. Marami tayong mga kaibigan na nai-inspire tayo kasi ganun ang content nila.
na-inspire tayo na pag pinapanood natin sila, simpleng backyard din, simpleng lugar din, simpleng area din, pinagtsatsagaan lang nilang linisin. Tapos ayun, next na content nila, nag-aani na sila mga kabrid. So parang na-inspire din kami. Ang GPC Backyard is hindi naman lahat talaga purity mga alagang manok ang nasa video. Ito rin, isa rin ito sa mga kinagigiliwan namin gawin mga kabrid. Ang pampatanggal din kasi po ito ng stress, yung kagaya niyan mga kabrid. Isang achievement para sa isang GPC Backyard, isang simpleng ina lang ba na makapagparami or makapagpatubo or makapaggulay ng mga halaman or gulay na katas ng pagtsatsaga mga kabrid. So tara, samahan nyo lang po kami. Ito ay ilalathala namin sa aming makakaya ang pagpapakita sa inyo ng simpleng buhay ng isang GPC Backyard, isang simpleng buhay probinsya na patuloy namin kung saan kami medyo komportable sa ginagawa namin. Inilalathala po namin mga kabrid. Wala kayong makikita mga ano dito, mga yung pagarbuhan, pagalingan, paanohan mga kabrid. Tamang ano lang, tamang paggugulay lang tayo mga kabrid sa ating ginagawa. So ayan, hanggang doon na siya sa dulo mga kabrid. So habang kumukuha ng gulay dyan si GPC mga kabrid, naglilinis na rin yan. Tinitingnan niya na rin ang mga sitwasyon ng backyard, kung may mga butas ba dyan, kung pwede bang makalusot ang mga alaga niyang manok na nasa labas, yung free range chicken niya, baka kasi makalusot. Thank you Philippines ang kalalabasan na pag nakalabas ang alaga ng GPC mga kabrid. So ayan kita nyo yung pag ginugupit niya lang mga kabrid, ginugupit niya lang ang talbos mga kabrid. Tapos hindi niya man malahat-lahat yan kasi madami yung tanim niya dyan. So tinitingnan niya rin kung kailangan na bang bawasan ng dahon yung mga saging, malulusog ba ang lupa niya, or pwede pa bang taniman. Ganun lang ang tinitingnan ni GPC dyan habang wiliwaliw, habang pagkasundoan namin mag-asawa na mamayang gabi ang uulamin natin ay ang gulay mga kabrid. Sabi ko, kumpleto na ba yung sangkap? O kumpleto na daw mga kabrid. So bababawan lang namin ng tuyo yan, tapos patutuyuan ng gatais. So napakasarap ng kabrid. Iwan ko sa iba dyan, pero sa isang katulad namin mga lumaki sa probinsya, isa ito sa mga treat sa aming mga tiyan mga kabrid, ang makatikim ng mga gulay sa gubat mga kabrid. Gulay sa gubat, gulay na fresh, sariling tanim. Masarap mga kabrid, masarap magkaroon ng ganito ba, pag wala tayong kaulam-ulam, gaya ngayong pizza de peligro mga kabrid, dahil wala pa tayong sahod sa YT. Pagtsagaan muna natin itong mga tanim natin. Sarap naman kasi ito mga kabrid. Sulit na sulit naman ang outcome po nito. Talagang lagi namin ginagawa, at si Mrs. ay marunong at magaling magluto ng gulayan. Pagdating sa mga gata, si Mrs. po ang medyo bihasa sa amin. Pagdating naman po sa mga adobo, mga dilata, ako naman po ang GPC Backyard naman ang medyo marunong mag crumble bagaya ng sardinas na lalagyan ng itlog mga kabrid, or kangkong mga kabrid, lalagyan ng itlog. Goods na sa aming mag-asawa mga kabrid. Ganun lang ang pagtatsaga. Pag walang budget, ito yung mga pambihira. Pero pag nagkaroon kami ng budget, medyo nagtitreat din kami sa sarili namin, gaya ng pagkain namin sa labas mga kabrid, or something else na masarap. So ayan Hi mga kabrid, let's go na po. Let's go! Alright! So ayun na nga mga kabrid, samahan nyo kami ang pagpapakita kung paano namin ginagawa ang proseso ng paggugulay ng ganitong klaseng mga tanim natin mga kabrid. So ayan ginigiris ba yung tinatadtad ba ng pinong-pino, tapos yung nakaready nating kamuting kahoy na talbos mga kabrid, ayan na rin, nakaready na rin po. Pagpapatuyo tayo ng ng gata, tapos mayroong tanglad, luya, mga ganun ba mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mga kabrid, pakita natin kung paano natin ginagawa ang masarap na gulay mga kabrid. So ayan na po, makikita nyo ang paglalagay ng gata. Yung pangalawang piga ng gata ilalagay po sa ating ginayat na mga gulay, and then patutuyuan po natin ito. Ang pangalawang gata po is patutuyuin habang kumukulo dyan. Tapos pag tuyong-tuyo na, saka na namin ilalagay ang primerang gata, which is yun ang magpapalapot at magpapasarap ng ating mismong ginugulay mga kabrid. Titimplahan na rin natin, lalagyan na rin natin ng kunting asin yan. Tapos pag naglagay na tayo ng primerang gata, which is yung pang final na, is bababawan na lang natin ng
ating pampalasang tuyo mga kabrid. So ayan mga kabrid, makikita nyo. So talagang mabusisi yan, pero pakasarap naman ang outcome yan mga kabrid. So naka-ready naman dyan ang mga pananggap nating panghalo, gayan po ng siling haba, yung ating pong luya mga kabrid, tsaka yung ating ilalagay sa gitnang tanglad mga kabrid. So let's go!